Nagsalita na si Public Attorney's Office Chief Persida Acosta patungkol sa nakakagulat na pagbaliktad ng dalawang environmental activists na sina Jed Tamano at Junila Castro na dinukot umano sila ng militar. Taliwas ito sa written statement ng dalawa nang sila ay kusang sumuko sa Philippine Army's 70th Infantry Battalion sa Remedios Trinidad noong September 12 taong kasalukuyan. Narito ang paglilinaw ng ating punong manananggol pambayan base sa naging tugon at aksyon ng PAO lawyer na si Attorney Joffer Bagay na siyang nag-verify at umasiste sa judicial affidavit ng dalawa. Hindi naman bumabaligtad yung public attorney. Iisa lang yung public attorney nandun. Si Attorney Joffer Bagay. Hindi naman marami, isa lang. Paano makapanakot ang nag-iisa? So isa lang siya. Humingi ng tulong sa aming regional director ang 70th Infantry Battalion ng DRT, Remedios Trinidad. At kailangan ng public attorney, ayaw ng private di umano. So pumunta doon yung public attorney ng Norsagaray, si Attorney Bagay. Tanong, may kakayahan ba ang PAO lawyer na manakot ng testigo? At sino-sino ang mga nandoon na kasama ng dalawa habang ipinoproseso ang kanilang affidavit ng pagsuko? May naramdaman kaya ang PAO lawyer na sinyalis man lang ng pananakot sa mga panahong iyon? Pagdating doon, meron na pala silang mga sulat kamay na affidavit. Detalyado, may istorya, may dates. At ang ginawa niya, kinilose door meeting pa niya itong dalawa at pinanarrate pa rin ni Atty. Bagay kung tutugma doon sa sinulat kamay nila. At yun pa rin ang kwento nila. Tinype yung kanilang sinulat at nagkaroon na ng panumpa sa affidavit. So walang pananakot dito. Voluntaryo ito. At ayon sa kwento nila, ay galing pa nga sila ng Orion Bataan, nakapunta ng Guagua, hanggang sa may tumulong sa kanila paano maaabot ang 70th Infantry Battalion at doon sila sumuko. May magulang, yung tatay at nanay nitong si Jed Tamano, nandun, kasama nung magano. At may video. Alam mo yung Pao, laging iniisip, baka mamaya bumaligtad to o magsinungaling, ganun ano. Talagang ibinibidyo ang pagsasalaysay at panunumpa. May video. Sa pangyayaring ito, ano kaya ang posibleng motibo? Nakasama ba ito sa imahe ng PAO? Ano ang maaring kakaharapin ng dalawa sa pagbaliktad nila? At nagpasabog ng akusasyon na dinukot umano sila ng militar. Pati yung closed door meeting nila, may voice recording. Pinag-aaralan pa rin ng DND kung pwedeng ilabas. Pero siyempre, ebidensya yon. At alam ng dalawang bata na yan na may video. Ngayon, yung affidavit, may kopya ako na. Nung sulat kamay, nung pareho na yan, at meron ding yung sinumpaan nilang typewritten sa PAO. Ang PAO, walang kakayanang manakot ng testigo. Tinitiyak din ng PAO na hindi tinakot ng pulis at hindi tinakot ng militar. Tinitiyak din ng PAO na walang pananakot dahil siyempre pipirma ng PAO yung panunumpa na yan eh. Pero nung kinilose door meeting ng abogado natin, ng PAO, yung dalawang appliance lang, si Julina at si Jed, para makita niya kung talagang spontaneous tong sulat kamay nila. Alam mo ito, hindi confession to para makasuhan sila eh. Ito ay affidavit para sa pagbabalik loob. At sila ay dalawa, doon lamang sa mahigit 3,733 sumuko na mula ng 2001 na sinulungan ng PAO. O, 3,733, 3,733, kailangan pa ng dalawang tatakutin. Sobra-sobra na ang accomplishment ng AFP, Army at ng PAO na napakarami ng nagbalik loob sa task force balik loob. Ang dami na, ito may data ako. O yan. Tapos sisiraan ng PAO, sisiraan itong mga tumutulong lamang para makapagbagong buhay sila, kapag pasimula na may magandang kinabukasan, magandang sinag ng araw. Dalawa sila, paano itong 3,733 at may mga picture pa ako sa Quezon eh. Ang dami-dami nagbalik loob dito. Hindi kami nababadlight. Dahil sa milyong kliyente ng PAO, hindi pwede masira ang kredibilidad sa pamamagitan lamang ng dalawang nanumpa, nagsulat ng sariling kamay, tapos nagsabi sa abogado na nilalaman nun, ninarrate nila, tsaka kinuna ng affidavit, masisira ba credibility ng PAO? Pwede pa nga silang makasuhan ng perjury at makulong. Dahil niloloko nila yung PAO. Walang bumirang sa PAO to. Kaya nga may kasong perjury at napataas pa ang penalty niya ng ating Kongreso. Actually, ang pwedeng maghabla talaga dyan ay itong ating mga kasundalo
Dahil sila ang sinasabihan na nangidnap. Kami kaya pa namin tiisin eh. Yung ginagawa sa amin eh. Pero yung ginagawa sa kasundaluhan na nangingidnap ay napakabigat na paratang yan. Ano nga ba ang paninindigan ng PAO sa pagganap nito ng kanilang mandato? Pinapalusot ba nila ang ganitong akusasyon? At hindi maluloko ang sambayan ng Pilipino na ang PAO nananakot. Milyon ang kliyente namin, kailangan pa ba kami manakot para lang magkakliyente? Hirap na nga kami sa dami ng kaso namin. Nang nakaraang taon, 9 milyon na natulungan namin. Tapos naging 12 milyon. Nung pandemya, 6 na milyon. Tinakot na ay nandun na si Pau. Pwede lang bulungan yung Pau. Tulungan nyo kami makatakas dito, tinakot kami. Tutulungan naman ng Pau eh. Ilan ang sundalong nakasuhan ng Pau? Ilan ang pulis? Ang Pau, wala kinakatakutan. Kapag lumabag sa batas, kahit law enforcer ka, pinapakulong. Ang daming kaso na kinasuhan namin ng pulis at nakonvict. At hindi kami nangungunsinti ng mali. Kung may pananakot, hindi kami papayag na kami ang maging paraan o conduit para manakot. Paglilinaw ni Chief Acosta na ilalabas nila ang video o resibo na kuha ng PAO lawyers sa isinagawang closed door ng pakikipag-usap nito sa dalawa upang matiyak na walang pananakot na nangyari. Kung kinakailangan at iutos ng korte, payagan ng korte, kung makarating sa korte, palagay ko, panahon na para tuldukan yung gagamitin yung PAO, manunumpa, pagkatapos sasabihin, tinakot. Hindi kami makiri dito. At tao kami, may human rights din ng mga PAO lawyers at may human rights din ng mga sundalo. Kung may human rights ang nakukulong at nakaakusahan, at saka ito walang kaso. Hindi sila kinakasuhan. Bibigyan pa sila ng benepisyo pagkatapos ng kanilang affidavit. Wala nga silang kaso eh. At kinupkop sila. Hindi sila minaltrato. Nag-request sila ng PAO lawyer, edi ayan si PAO. Kung may masamang motibo, ang ating kasundaluhan, sa tingin ko, patas lang ako di kinasuhan na sila. Hindi mga sila kinasuhan eh. Walang kaso. Kuno, kopkop at bibigyan ng pagkakataon makasama sa task force balik loob na benepisyo. Mahirap ba intindihin yon, bayan?